Tingnan niyo po yung inyong kumakatabi. Mayroon bang joy sa mga ngiti? O baka pag November 1 yan. Huwag naman pag November 1. Pang Christmas talaga. Yan. Pero bago pa tayo tumunghay sa ating pong mensahe, ating po munang tunghayan ang Lucas chapter 1, verse 46 hanggang 55. Yan. Sabi po rito, at sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Verse 48, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. 50. Ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng salinlahi may takot sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, nilito niya ang mga may palalong isip. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod at hindi niya kinalimutang kahabagan nito. Verse 55, tulad ng kanyang ipinangako sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa lahi nito magpakailanman. Tayo po muna ay manalangin, namang Diyos na makapangyarihan sa lahat, may-ari ng aming mga buhay, nakakaalam ng aming nakaraan, aming kasalukuyan, at aming mga hinaharap na buhay. We thank you so much, Father God, sapagkat sa gabi pong ito, ay aming pong sineselebrate, Panginoon, ang iyong pong kapanganakan. Although ang kapanganakan po ninyo ay hindi po namin tiyak ang araw at oras, pero ang katiyakan na mayroon po kami ay ipinanganak po kayo sa aming mundo bilang isang tao. Kaya Ama, salamat po. Samahan niyo po kami sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita ngayong gabi. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, paano ba nagbibigay ng kasiyahan ang Pasko? Ayan. Pag tinanong po natin ang bawat isa sa atin ngayon, paano ba nagbibigay ng kasiyahan ang Pasko sa iyo ngayon? Siguro marahil po ay pag may pera. Ayan. Ayan. Kapag may regalo, may bonus, may 13th-month pay, makakapamasko sa mga ninong at ninang ang mga chikiting, magkaroon ng mga bakasyon. So ito po ilan po sa mga kasiyahan na nagbibigay tuwing Pasko. Siguro kung walang Pasko sa Pilipinas, hindi ho natin mararanasan ang may regalo. Madalas 2 beses lang tayo nakakatanggap ng regalo, birthday mo at saka Pasko. Yan. So, birthday at Pasko. So, napapangiti ho tayo kapag may regalo. O mas nalulungkot kayo pag may regalo. Pangit naman yata yun, binigyan ka na nga, malungkot ka pa. Dapat masaya. Ano po? So, ano pa ho? Ayan. Nakikita, magkikita-kita ang mga magkakapamilya. Kapag ang Pasko, pag dumarating na yung Pasko, ay nagkakaroon ng mga reunion. Yung mga dating kaibigan, dating classmate, ay nagkakaroon ng pagsasama-sama. Kaya masaya ang Pasko. Nagkakaroon ng saya, nagkakaroon ng joy ang Pasko, tuwing Pasko. So nagkakaroon din po ng mga bagong kagamitan. Yung iba, bago na ang cellphone ngayon. Nakapag 13th month na. Sana all, no? Sana kami din. Pero ano nga ba talaga ang kahulugan ng Pasko? O ano ba talaga ang kahulugan ng kagalakan o kasiyahan ng Pasko nung unang naramdaman ito ni Maria? So anong klaseng kasiyahan ang naranasan ni Maria? Kasi ito pong tinitingnan natin kanina ay mga kasiyahan na nagbibigay na nakikita lang natin o natatanggap lang ho natin. Pero yung unang Pasko, ano ba yung naranasan na kasiyahan o yung joy na naranasan ni Maria? Una po, makikita ho natin yung kagalakan na nagmumula sa puso.
Sabi po sa verse 46, at sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. At ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. 48, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin, mula ngayon, ang lahat ng tao itatawagin akong pinagpala. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. So ano po yung kagalakan na mayroon si Maria? Ano yung naranasan ho niya? Ito po yung nanggagaling sa puso. Kagalakan na nagmumula sa puso. So bakit po? Dahil sa tagapagligtas. So nung panahon pong yon, alam po natin ang pag binalikan ho natin ang history ng Israel, 400 years naging silent ang Diyos. Kapag inaral ho natin ang Bible, yung Malakay hanggang Matthew, ang pagitan po niyan ay halos 400 years. Ayon sa kasaysayan, ayon sa pag-aaral, hindi nakipag-usap sa ang Diyos kanino man sa loob ng ganyang taon, 400 years. At nung makipag-usap ang Diyos, unang-una po nakipag-usap ang Diyos sa pamamagitan po ni Anghel Gabriel, kanino po? Kay Zacarias. Pagkatapos ho, si Maria. Kaya naman po, kakaibang dulot yung kasiyahang yon kay Maria. Dahil alam niya na siya ang ginamit o gagamitin ng Diyos na magdadala na sa kanyang sinapupunan na tagapagligtas. Sabi pa po diyan, dahil sa siya po ay nilingap ng Diyos. So pag sinabing nilingap, may something na mayroon pong kakaibang nararamdaman o kalungkutan, kaya kailangan ng paglingap ng Diyos. Alam ho natin na ang Israel po ay sa mga panahong yon, sakop po sila ng Roma. Bago pa ho sila nasakop ng Roma, nasakop po sila ng Greece. At sa mahabang panahon, naghahanap po talaga sila ng pag-asa. Naghahanap po talaga sila ng sila po ay makatakas sa kanilang kalalagayan. Kaya yung dumating, yung pagkakataon pong yun, kagalakan, kasiyahan, ang naranasan ho ni Maria. At naranasan niya yung paglingap ng Panginoon. At hindi lang po yun. Ang sabi niya, siya po ay tatawaging pinagpala. Kaya ang tawag po natin sa kanya ngayon ay pinagpalang ina. Ano? Blessed. Pinagpala sa babaeng lahat. Parang, ano po? Yan. So siya ay pinagpala at tinawag na pinagpala. So dahil sa dakilang bagay na ginawa ng Diyos. So yung kagalakan po o yung naranasan na joy ni Maria, ito po yung nagmumula sa puso na inilagay ng Diyos. Marami po mga pagkakataon, nagiging masaya tayo sa regalo, pero ito po yung mababaw na kasiyahan. Kapag naging luma na yung regalo na ibinigay sa atin, lumilipas na yung joy. Lumilipas na yung kasiyahan. Pero yung kasiyahan po na naramdaman ni Maria, ay yun po ang nararanasan ng isang taong may pagkakilala kay Kristo. Yun po yung kasiyahan na nung ikaw ay kumilala kay Kristo, naintindihan mo, mayroong tagapagligtas. Mayroong tagapagligtas. At hindi pwedeng tagapagligtas ang relihiyon. At hindi pwedeng tagapagligtas ang mabubuting gawa. Ang itinangi lamang na tagapagligtas ng Panginoon, ng Diyos, yung ipinagbuntis ni Mary, ang Panginoong Jesus. Kaya yung kagalakan pong yon, hindi po nawala yon kay Mary. At yun din po ang kagalakan ng mga taong may pananampalataya sa Panginoong Jesus. Pangalawang bagay po, kung titingnan ho natin, ano pa yung karanasan, anong klaseng kasiyahan ang naranasan ho ni Maria?
kagalakan sa kahabagan dahil sa kahabagan ng Diyos. Sabi po sa verse 50 hanggang 51, sabi po rito, ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng saling lahi may takot sa kanya. Verse 51, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, nilito niya ang mga may palalong isip. Kung ating pong titingnan ay yung kahabagan, saan po? Sa saling lahi, sa lahat ng saling lahi. Ang tinutukoy po rito ay yung isinilang noon hanggang ngayon. Yung kahabagan. Bakit po? Dahil alam po natin na ang Israel ay sakop ng Roma ng mga panahong yan. At noong maranasan ni Maria, nakausapin siya at mayroon ng tagapagligtas, naranasan niya ang kahabagan. Naranasan niya ang awa ng Diyos. Na sila ngayon ay iaahon na ng Diyos sa kanilang kalalagayan. Sino ba po? Sa bawat may takot sa Diyos. Ang kahabagan ng Diyos ay doon sa mga taong may takot sa Kanya. Sabi ng Panginoon, ang mga palalo o yung may mayayabang, hindi kinikilala ang Diyos, nandoon yung Kanyang galit. Nandoon yung Kanyang puot. Pero doon sa mga taong kumikilala kay Kristo, at may pagpapakumbabang puso sa harapan ng Diyos, nandoon yung kanyang kahabagan. Kaya mga kapatid, yung kagalakan na mayroon po si Mary noong mga panahong yon, dahil sa kahabagan ng Diyos. Nakita rin po niya yung lakas ng Diyos, yung karunungan ng Diyos, sapagkat sinabi ho riyan ay pinakita yung lakas na kanyang bisig. Wala hong ibang magtatanggol sa Israel. Walang ibang bansa na tutulong sa Israel para sila po ay palayain. Kaya nga ho sila nasakop ng ilang taon. Dahil wala ho talagang tumulong sa kanila para sila ay palayain. Alam ho natin sa history, pagkatapos po na mamatay ang Panginoong Jesus, hindi pa rin ho sila nakalaya. Kailan lang ho sila nakalaya? Kailan lang ho sila nagkaroon ng bagong bayan, ng bagong bansa? 1948. Alam ho natin yan dahil tayo po yung mga Pilipino, sila ay kumanlong sa ating bansa. Nung sila ay tumakas mula sa galit ni Hitler. 1948, katuwang ang Pilipinas. Maitayo ang bansang Israel. Napakahabang panahon. Halos 2,000 years bago sila nakabalik sa dati nilang kalalagayan na tinatawag po natin ngayong Israel. Mga kapatid, doon pa lang po nakita na ni Mary yung kahabagan ng Diyos. Kailan naganap? Ngayon. Pero ang totoong kagalakan po sa kahabagan ng Diyos, kung ikaw ay kumilala sa ipinanganak na tagapagligtas, makikita mo yung kahabagan ng Diyos. Dahil ang totoong tayo po ay dapat patungo tayo sa kapahamakan. Patungo tayo sa impyerno. Patungo tayo sa kapahamakan na hindi natin kayang bayaran, hindi natin kayang pigilan. Pero may ipinanganak na tagapagligtas dahil sa habag ng Diyos sa atin. Dahil sa habag ng Diyos sa atin. Mayroon nang magko-cover sa atin. Mayroon nang tatayo sa atin sa harapan ng Diyos. At walang iba ang Panginoong Jesus. Sa ano pa hong klase ng karanasan ng kasiyahan mayroon po si Maria nung pagkakataong yon? Pangatlo po, kagalakan sa katarungan ng Diyos. Verse 52 hanggang 54, sabi po rito, tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at inaas ang mga nasa abang kalalagayan. Pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad
at pinalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod at hindi niya kinalimutan kahabagan ito. So pangatlong bagay po ay kagalakan sa katarungan ng Diyos. Sabi po diyan, inalis sa katungkulan ang hindi karapat-dapat. Kung alalahanin po natin, sino po ang hari ng Israel ng mga panahong ito? Sino po? Si Herodes. Pag inaral po natin, saang lahi po si Herodes, saan lineage ho siya, makikita ho natin na siya po pala'y galing sa lahi ni Esau. Sa nag-merge na lahi po ni Esau at ni Ismael. Pero sino po dapat ang maghahari sa bansang Israel? Di ba't Israelites? Pero si Herodes po, ng mga panahong yan, nakita na hindi talaga siya Israelites, na hindi dapat siya maghahari sa Israel. Ang sabi po ni Mary, nakita niya, tatanggalin aalisin sa katungkulan ang hindi karapat-dapat. Kaya nga po natakot si Herodes, sapagkat alam niyang hindi siya karapat-dapat maging hari ng Israel. Dahil alam niya ang dapat na maging hari ng Israel ay mismong Israelites. At walang iba kundi yung isinilang na hari ng Israel. Mga kapatid, may spiritual implication po ito. May mga bagay sa puso natin na dapat hindi naghahari sa atin. Yung attitude po ni Herodes, ano po? Unang-una, hindi siya karapat-dapat maghari. Pangalawa, may puot, may galit, kinukuha niya yung trono na hindi naman dapat kanya. Ito po'y meron sa buhay po natin na hindi dapat nakaupo sa ating mga sarili, sa ating mga buhay. Ano po? Yung inggit. Di ba si Herodes, inggit na inggit? Nung isinilang ang Panginoong Jesus, sabi niya, hanapin ninyo, kailan ba isinilang yan? Nakalipas na ng 2 years, nung malaman niya, nung dumalaw ang mga pantas, doon niya lang nalaman na mayroon palang isinilang na hari ng Israel. Kaya dahil sa inggit at sa takot, lahat ng mga 2 taon pababa, anong ginawa po ni Herodes? Pinapatay. Dahil po sa inggit at sa takot. Yan po ang umuupo sa ating mga puso, ang inggit at takot. Dapat po wala po yan. Dapat wala po yan sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Ang Diyos ay makatarungan. Inaalis niya yung katungkulan na hindi, o may katungkulan na hindi karapat-dapat. Kung ito'y isusurrender po natin sa Panginoon, aalisin po niya yon. Yung takot, mawawala ng takot. Hindi po dahil takot ka sa isang bagay, hindi po. Kundi takot ka na kung saan ka pupunta. Kung may Kristo tayo sa puso, wala na tayong takot na pangamba sapagkat may buhay na walang hanggan ang mga taong may pananampalataya kay Kristo. Ano po, itinaas ang mga aba. Kapag ating pong titingnan, ano ba itong mga aba na ito? Ba't laging binabanggit yung mga aba? Mga kapatid, hindi lang po ito yung walang-wala, kundi ito po yung mga taong walang aasahan talaga. Especially po, yung mga taong abang-aba sa kanyang sarili na iniisip niya, siya po ay walang tutulong sa kanya. Spiritually. Kaya nung sabihin ng Panginoong Jesus doon sa Matthew chapter 5, mapalad ang mga taong aba sapagkat sila'y paghaharian ng Diyos. Ibig sabihin po nun, yung aba doon ay spiritually wala siyang makuhang tulong sa ano paman, kundi ang kanyang pag-asa ay sa Diyos lamang. Kaya pag ito yung puso ng isang tao, aba, ibig sabihin, ang kanyang puso, iniisip niya, ang Diyos lang ang tutulong sa kanya at hindi kaya siyang tulungan ng sino paman, nandoon, itinataas siya ng Diyos. Hindi lang po ito physical, kundi ito po ay spiritual. Pinagpala ang mga kapuspalad. At ano ba po? Pinaalis ng walang dala ang mayayaman.
Nakita na po ito ni Mary. Kaya ang puso niya po ay mayroong kagalakan dahil ang Diyos ay makatarungan. Pero kung ating babalikan, ulitin ko po, 400 years silang pinahirapan. 400 years silang naging alipin ng ibang bansa. Ang dahilan po rin po naman yon, alam natin, dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Kaya pag ang isang tao nag-declare na siya ay Kristiyano, matigas ang ulo, something na mararanasan mo ang hirap sa damdamin. Ano po? Ano po kailangan natin? Tingnan po natin na ang Diyos ay makaturungan. So, kung ang Israel po ay pinalaya ng Diyos, ganun din po ikaw, spiritually, palalayain ka ng Panginoon. Yung gawa ng kaaway, yung gawa at banta ng kaaway sa iyong buhay, kayang pigilan ng Diyos. Sapagkat siya po ay may katarungan. So isa pa po ay kinalinga ang kanyang abang Israel. So nakita na po ni Maria, sa loob ng 400 years, magkakaroon na sila ng kalayaan. Pero pag sinaliksik ko natin, hindi pa talaga. After 2,000 years pa sila, saka nagkaroon talaga ng kalayaan. At ilang libong Israelites lang ang nakabalik sa Israel. Mga kapatid, hindi naman ang Diyos ay ang timeline ng Diyos ay hindi nating timeline. Yung oras natin ay hindi oras ng Diyos. Sa kanyang tamang paraan, sa tamang panahon, ginagawa niya ang kanyang naisin. Pang-apat na kalalagayan o kagalakan na mayroon po si Maria noong mga panahong yon ay dahil sa kagalakan o dahil sa pangako ng Diyos. Sabi po sa verse 55, tulad ng kanyang ipinangako sa ating mga ninuno kay Abraham at sa lahi nito magpakailanman. Kanino po? Sa mga ninuno, kay Abraham, at sa lahi magpakailanman. So kung ating pong babalikan, yung mga ninuno po, unang makikita ho natin yung pangako ng Diyos sa Genesis chapter 3 verse 15, may pangako na ho dyan na isisilang na tagapagligtas. Makikita ho na natin, mayroong isisilang na tagapagligtas. Pagdating naman ho kay Abraham, lahat po na may pananampalataya ay lahi ni Abraham. Kasama sa kanyang pangako. Ano yung pangako ng Diyos kay Abraham po? Na lahat ng kanyang lahi ay pagpapalain. Pero hindi lang po basta lahi, kundi lahi po na nagtitiwala sa Diyos. Kaya pagbabasahin po natin yung Galatia chapter 3 verse 29, ang anak ni Abraham ay may pananampalataya sa Diyos. Kaya kung ikaw po ay may pananampalataya sa Diyos, ikaw po ay lahi o anak ni Abraham sa pananampalataya. At yon ay kasama sa pangako ng Diyos na pagpapalain. Sino po? Sa lahi magpakailanman. Ating pong tunghayan ang Juan chapter 1 verse 29 hanggang 30. Kinabukasan, sabi po rito, nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya, sinabi niya, tingnan ninyo siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Sino po ang nagsasabi nito? Si John the Baptist. Sino po yung dumarating? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Tingnan pa ho natin yung verse 32. Ganito ang patutuo ni Juan, nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya.
Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin, ang Diyos na makapangyarihan, sabi po dyan, upang magbautismo sa tubig, ang siyang nagsabi sa akin, kung kanino mo makikita o makitang bumaba at manatili ang Espiritu, siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sino pong tinutukoy niya dito? Ang Panginoong Jesus. Tungayan pa ho natin. Ngayon ay nakita ko siya at pinatutuhanan kong siya ang anak ng Diyos. Walang iba po, ang Panginoong Jesus. Verse 45, nakita ni Felipe, si Nathanael, at sinabi niya dito, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moses sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose. Mga kapatid, kung ating hong titingnan yung sa Juan, ito po'y katotohanan na yung ipinanganak ni Mary ay pinatutuhanan po ni Juan Bautista na siya nga ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya yung totoong kagalakan ng Pasko ay hindi po nagmumula sa regalo. Ang totoong kagalakan ng Pasko ay hindi nagmumula sa 13th month at sa mga bonus at sa mga magagandang bagay na ibibigay sa iyo. Ang totoong diwa ng Pasko, ang totoong kagalakan nito, ipinanganak ang tagapagligtas. Kaya ang sino mang magtitiwala sa tagapagligtas na ito ay makakaranas ng totoong kagalakan. Makakaranas ng kagalakang naranasan din po ni Maria. Kaya mga kapatid, hindi po yung Pasko ang magpapasaya sa atin, kundi yung sineselebrate natin tuwing Pasko, walang iba, kundi ang Panginoong Jesus. Bilang pagtatapos po, kagalakan ang dulot ng Pasko sa mga totoo at tunay na nananampalataya sa Kanya, sa Panginoong Jesus, sapagkat sa Kaniya matatagpuan ang tunay na kagalakan. Tunay na kagalakan. Christmas brings joy. Kaya tayong mga Kristiyano po, maging masaya tayo. Ikaw at ako ay may tagapagligtas. Walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. Pagpalain po tayo ng Panginoon.